Alright mga kapatid, mula kay Melvs Castle, ito, itong video panonoorin natin, itong balitang to mga tol. No? Naging matigas at maangas ang BFAR mga tol sa harap ng mga maaangas din na China Coast Guard mga tol. Dahil yung China Coast Guard, nire-radio challenge yung BFAR natin mga tol na namimigay ng mga ayuda sa mga mangingisda at sinasabi nila na itong karagatan na to ay pag-aari at may jurisdiction ang bansang China. At ito mga tol ay pinalagan at ipinamukha sa kanila kung ano yung kalokohan na sinasabi nila. Dahil tayo ay merong 2016 arbitral ruling at meron tayong UNCLOS na nagsasabing ang 200 nautical miles na nasasakupan na pilit inaangkin ng mga China ay nakapaloob sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Panoorin natin to mga tol kung paano pinahiya ng BFAR at ng Philippine Coast Guard itong mga China Coast Guard na titigas din ng mukha. Anyway, bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe dito kay Melvs Castle. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Ay yung mga Chinese ang lumaya sa teritoryo ng Pilipinas. Pagpalagyan ng Philippine Coast Guard sa umaaligid ng mga Chinese. Pilit kasing pinapalayas ng China ang BFAR at PCG. Nagsasagawa kasi ang Philippine Coast Guard ng resupply mission sa BRP Teresa Magbanwa. Halos 4 na buwan na nga itong nakadistino doon at wala nang uwian. Ito, ganung katindi mga tol, 'di ba? Para lang mapigilan yung pagre-reclaim ng China ng mga isla. Dahil nga nakita natin mga tol dito sa may Subi Reef na militarized na ng China mga tol. Yung sinasabi nilang 1919 na magtatayo lang sila ng fisherman shelter, mga tol, kasinungalingan lahat yon. Nagtayo na sila ng base militar at hindi lang yan, marami pang ibang lugar. Kaya pag etong Teresa Magbanwa umalis dyan mga tol, tatayuan na agad ng China ng isla yan. Ikipagmatigasan pa rin sa China Coast Guard monster ship. Habang ang BFAR namimigay sa mga Pilipino fisherman ng ayuda at langis. Dito radyo ng radyo ang Chinese inflatable boat. Pilit tayong pinapalayas dahil igalaro tayong nangingisda doon. Law enforcement patrol in the sea area under the jurisdiction of the People's Republic of China. Ano, tigas na mukha, no? Jurisdiction daw ng People's Republic of China. Di ba? Tigas na mukha. Please inform us the purpose of your visit to this sea area. Over. Di lang sa rubber boat ng China nagmumula ang radio challenge. Pati rin ang monster ship o ang higanting barko ng China niraradyohan tayo. Wala na, di na kayo uubra. Diba? Hindi na kayo uubra. Sawang-sawa na ang Pilipino sa pananakot at ano ninyo. Alam naman natin ang totoo kahit kayo mismo alam ninyo totoo Kayo ang illegal diyan, kayo ang squatter diyan 'Di ba? Wala kayong pinangahawakan dokumento kahit ano. No, pagdating sa legality, wala talaga kayong laban. Mas malakas ang laban ng Pilipinas pagdating sa legal ground. Mapabab, uusapan, talong-talo kayo. Dahil yung mapa ninyo, ginawa nyo lang yan noong 1947 na. Saka nyo lang claim yung 11 dash line pa nga yun mga tol Naging 9 dash line, tas ngayon 10 dash line. Diba? Doon pa lang sa pabago-bagong mapa nila, doon mo pa lang masasabing invento lang nila yan Meron ng mapa ang Pilipinas, panahon pa ng mga Kastila, mga tol. Sobrang tanda na nung mapang yon. Kung yun ang pag-uusapan, wala talaga kayong laban. Kaya nga hindi sila nanalo doon sa 2016 arbitral ruling. Pero pumalag dyan ang maliit na barko ng BFAR. Nasa loob raw tayo ng ating EEZ. Wala raw paki ang China sa anumang gagawin ng Pilipinas. Aya. Yun ang sinasabi ko, di ba? Supalpal Sinampal Radyo-radyo kayo, umalis kayo rito. Etong karagatan na to ay nasa ilalim ng jurisdiction ng People's Republic of China. O sumagot ang BFAR mga tol. Diba? Sumagot ang BFAR sa kanila. Ating EEZ, wala raw paki ang China sa anumang gagawin ng Pilipinas. Philippine Official Government Vessel 3004. This is China Coast Guard Vessel 5901. The vessel has entered the sea area under the jurisdiction of People's Republic of China. Ano, di ba?
China Coast Guard, VSEAL 5901. This is Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, MMOV 3004. A Philippine government vessel conducting local maritime patrol and the humanitarian within the exclusive economic zone of the Republic of the Philippines. Within the exclusive economic zone of Republic of the Philippines. And under UNCLOS mga tol. O, tanong, China ba sasabihin nila we don't recognize UNCLOS? O, nakapirma kayo dyan. You must stay clear our route over. Di rin nagbatalo ang Philippine Coast Guard dyan. Nagbato rin to ng radio challenge sa China at pinalagyan ang Chinese master ship. Kayo ang lumayas dito. Kayo ang walang karapatan sa teritoryong legal na pagmamay-ari ng Pilipinas. In accordance with international and Philippine national laws, you are within the Philippine territorial sea. Ano, yan ang sagot. In accordance daw sa Philippine law at saka sa international law. Diba? Ito ay exclusive economic zone at wala kayong karapatan dito. Ano mga sagutan? And Philippine national laws, you are within the Philippine territorial sea. You are not authorized to conduct law enforcement in this area. You are not authorized. Paya mga Chekwa. You are a threat in our safety and security. Leave the area immediately. Over. Hindi mapalayas-layas ng Chinese master ship ang BRP Teresa Magbanwa. Di rin nagtagumpay ang China ng itaboy ang BIPAR at PCG. Sa huli, China ang sumuko at nilubayan na ang BIPAR at mga mangingisdang Pilipino. Oh, radyohan challenge. O, ito ang challenge. Sigaw sila ng sigaw. Philippine Coast Guard o Philippine vessel. This is China Coast Guard, di ba? Ganon sila ng ganon. You are under the you are in the sea under the jurisdiction of People's Republic of China. Yun ang sinasabi nila. O, binasahan sila ng legality. Di ba? Binasahan sila ng legality in accordance with the law. O, binasahan na agad sila ng batas. This is the exclusive economic zone of Philippines. Walang nagawa. O, di ba? Alisan din sila. Nanawagan tuloy ang ilang Pilipino na sana'y wag nang umalis doon ang PCG. Bumabalik na rin kasi kahit papaano ang magandang huli ng ating mga kababayan. Pero di pa rin daw nawawala ang pangambang baka arestuin sila ng mga Chinese. Balita na puhulihin daw po yung mga mangingisda sa West Philippine Sea. Kaya po natakot ka rin kahit na mahirap. Talagang tinis talaga namin para hindi lang mahuli. Hindi mo na nagpalaot. Wala ng water cannon nangyari, di tulad ng dati. Naging epektibo raw ang usapan ng DFA at Chinese Ministry. Pero muling nilinaw ng National Security Council, walang pagsukong ginawa ang Pilipinas sa China. Very good. Sa negosasyon sa China, wala po tayong kompromisong ibinigay doon. Kumbaga, yung interest ng ating bansa ay siniguro natin. So, sa mga nagsasabi na di umano ay nagpatalo tayo rito or iniwanan natin yung ating posisyon sa West Philippine Sea. Hindi po. Ang gusto lang natin, partner, na mangyari dito ay hindi na makarating sa violence, no? Yes, or sa karahasan or aggression yung nangyari. At yun naman po ang nangyari. Natututo ng lumaban ng PCG. Pero parang kulang pa rin, di ba? Dapat persahan na talagang palayasin ang lahat ng illegal na Chinese. Kayo, pabor ba kayong dapat tayo na ang mambomba ng water cannon? Pero hindi naman natin kailangan gawin yan mga tol. Kasi ang gusto nga natin, di ba, ma-de-escalate ang tension. Kung tayo naman namang magsasagawa ng ganun, edi para saan pa yung pakikipag-meeting at pakikipagbulahan natin sa kanila, di ba? Pero ito, balinaw mga tol, pahiya na naman ang China sa mga pinaggagawa ng mga Coast Guard nila mga tol. O, pinipilit nilang paalisin yung isang humanitarian mission, namimigay lang tayo ng ayuda, krudo sa mga mangingisda. Siyempre na nahihirapan din. Ngayon, napakahina ng huli nila dahil nga nagkaroon ng fishing ban yung China tapos mga aresto pa daw sila. O ngayon, pinapaalis tayo sa sarili nating karagatan. Binasahan ngayon nila ng legalities. O, di ba? Tameme silang lahat, sila nag-aalisan. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.